Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, usapang politika na naman tayo ng ating bansa. No? So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV and syempre courtesy na rin sa Senate of the Philippines. So, meron ditong pamagat na aarestuhin na lahat yan. Grabe, PBBM nagulat, gusto nang ipakulong. Nahuli si VP at Bato. So, yan yung panonorin natin, men. Bibigyan natin ng reaction. Tingnan natin kung ano yung naka-flop sa video to. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na natin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, napamagat ng video ito, aarestuhin na lahat iyan. Grabe, PBBM nagulat, gusto nang ipakulong, nahuli si VP at Bato. So, Boss Balita TV, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Nakagulat na balita. Grabe, mabigat ang hatol kay Vice President VP Sara Duterte. Naiyak si Senator Amy Marcos. Kulong ang hatol ni PBBM. Ayon sa nakalap nating impormasyon, uunahin ng aarestuhin ng ICC si VP Sara matapos ibulgar lahat ni Senator Amy. Kasama daw sa listahan. Grabe, no? So, parang ang siste dito, lalaktawan si Senator Bato, or isusunod na si VP Sara. Men, kung totoo to, men, agree ba kayo doon? Di ba na parang father, daughter, and then Alipores. Ganun yung pagkakasunod-sunod. Pero para sa akin naman, kahit sino na yung mauna kay Bato at kay VP Sara. Kasi parehas naman na big fish yan. Bahala na yung iba, ihuli na yun. Yeah, true. Ang warrant of arrest, si Senator Bato, grabe mabigat ang hatol kay Vice President VP Sara Duterte. Naiyak si Senator Amy Marcos, kulong ang hatol ni PBBM. Tara panoorin natin. Ma'am, how's your relationship with the President? Nakapag-usap na po kayo? No, I haven't seen him in ages. I'm sure he's not happy about... Malamang, hindi talaga siya mahahappy. Sino bang mahahappy yan? 'Di ba? Ang bumabati ko sa kanya, yung kanyang ate. 'Di ba? Si Senator Amy nga, hindi nga siya naging happy sa pagkakahuli kay FPRRD na meron talagang mga ginawa nung time niya, yung sa war on drugs, 'di ba? Si PBBM pa kaya na wala siyang ginawa sa ate niya. 'Di ba? Man, sinong mas matutuwa doon? What's happening, I'm certainly miserable about these developments. Sinasabi niyong plano ng gobyerno, pinlano ito, politically motivated. You think PBBM allowed this po? Hindi ko alam, inako ni SOG. Hindi ko alam. Wala, hindi niya talaga marekta. 'Di ba? Well, siguro, okay lang din naman kung hindi niya rektahin si PBBM. Kasi yun nga kapatid niya. Kaso ito yung panawagan ng ng mga DDS 'di ba? Na para ma-convince mo sila or ma-convince sila sa iyo, dapat banatan mo yung kapatid mo, hindi yung puro lang pahaging na sino nag-utos, 'di ba? Alam naman natin kung sino yung tinutumbok niya, 'di ba? Hindi niya lang masabi talaga, which is doon nakukulangan yung mga DDS. Kasi sabi nila, pangalanan mo. Or kung totoo ka talaga, inganyuhin mo yung kapatid mo na magpa-hair follicle test. Diba? So, parang ganyan yung gustong mangyari ng mga DDS. Kaso parang hindi ginagawa ni Senaimi. Ewan ko kung bakit. Kayo may idea ba kayo kung bakit hindi niya marekta-rekta yung kapatid niya? Diba? Malapit ang eleksyon. Malay natin, baka sa May 10, May 11, papangalanan na niya. Or ewan ko. Kadepende pa rin talaga. Kay Boying Remulla na siya nag-utos. Ngayon hindi ko alam kasi sa isang banda, masasabing alter ego ang bawat membro ng kabinete. Sa ibang banda naman, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May pinaimbestigahan kayo sa Office of the Ombudsman, so i-furnish niyo sila ng copy ng findings ninyo, ma'am? Yes, definitely. Papadala natin doon. Dahil, as we know, this is only in aid of legislation at may mga legislation na rin kaming naiisip hinggil sa mga usaping ito. Kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Itong findings ninyo, official na to, so no more hearings? Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain. That we can Sana wala na. Baka nga madagdagan pa yan kasi meron pa siyang 2 weeks or almost 2 weeks. 'Di ba? Sayang din naman yung doon. Sayang din naman yung exposure doon. 'Di ba?
Ewan natin, or malay natin, this coming, May 10 or May 11, meron na naman silang mga pasabog or whatsoever. Ewan ko. Kasi maraming mga senador na lumilitaw talaga sila. Diba? Kasi tumatakbo sila eh. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara... Immediately. Actually, mas mabuti yan. Mas mabuting immediate din. Ang challenging lang dyan, or ang parang nakaka-thrill siya kung yung immediate arrest of VP Sara is mangyayari siya before the day of impeachment trial. Grabe yun. Kapag kami nalas nga naman, di ba? Ay nandoon sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Huh? Nako, delikado yan. Uso naman ng chismis ngayon. Chismis din po. Actually, delikado yan kasi, mahilig sa ganyan yung yung kampo ng mga Duterte. Diba? So, parang sinabi ni Senator Amy na nasa baba ng listahan si BP. Tapos ngayon, nasa top na daw. Or siya na daw yung isusunod. Tapos nung tanungin, saan mo kinuha yan? Wala, chismis lang din. Diba? Or in short, parang intriga siya. Which is, yan din yung nangyayari about dun sa bangag nila na paratang kay PBBM. At yung, din. Diba? Grabe si Senator Amy. Yung pulburon video na AI naman. Grabe. Nakakainis par. Ay, nako. Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again. I will oppose the warrant. Sige, i-oppose mo lahat ng warrant na parating pa. Wala namang problema dun. Basta si FPRD nandun na sa dahig. Diba? Pero I think hindi naman hindi naman magpapatalo yung otoridad natin diyan. 'Di ba? Yung admin. 'Di ba? Yung sila BP Sara or whatsoever. I think mangyayari talaga 'yan. Especially ngayon, sobrang sobrang motivated nila. 'Di ba? Si Kibuloy nga sobrang grabe yung pinaggagawa nila Parang ginawa nilang barikada yung mga members ng KOJC pero hindi pa rin umubra. Nahuli pa rin nila si Kibuloy. Diba? Si FPRD, nahuli pa rin nila. So, I think mahihirapan si Senator Amy dyan. Through the President himself, that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. Pero what if yung last call parati is sa presidente? Anong magagawa niya? Ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are involved. Ganun naman talaga yung labas Politically motivated. Well, every time naman talaga na may mangyari sa kabilang partido, isa talaga sa papasok na some kind suspect or may kinalaman dyan is yung kabilang kapartido or kabilang partido. Ganyan naman parati. Di ba? Like, isipin nyo na lang yung nangyari kay Kerwin Espinosa na pinabengbeng. Sabi nila, politically motivated, something like that. Di ba? Or about sa politics. About sa baka may kinalaman yung kalaban. Tapos, ang response naman ng kalaban, set up lang yan. Gawa-gawa lang yan. Scripted lang yan.
Ganyan naman talaga eh. Hindi naman, wala naman talagang bago dyan. Kasi dati pa naman, nung time nila FPRRD, ginagawa din naman nila yan. So bakit kayo nagugulat na parang yan yung labas? 'Di ba? Kahit na intentional or unintentional, politically motivated talaga yung tingin ng ibang tao dyan. 'Di ba? Yung sa ABS-CBN, dati naman, nung pina-close yung ABS-CBN, sabi nila, walang personalan dito, 'di ba? Hindi namin pinupolitika yung ABS-CBN. Wala, may kasalanan sila. Yan yung pinagagawa nila FPRRD dati. 'Di ba? Tapos ngayon, kapag gagawin naman ng or mangyayari ngayon, wagas kayo kung makapanisi. Eh, dati nga yung mga DDS kapag pinagbibintangan, parati nilang defense. Bakit nyo pinagbibintangan si FPRRD na may kasalanan naman talaga yung ABS-CBN, 'di ba? Yan yung parati yung defense. Tapos ngayon, ayaw nyong tanggapin yung defense ng admin. Na bakit nyo pinagbibintangan parati si PBBM, 'di ba? Eh yung pulburon video nila fake, 'di ba? About naman dun sa arrest ni or bakit doon ipinail sa ICC. Si PBBM may gawa nun. Eh sila Trillanes naman 'di ba? Tapos may kasama naman si Trillanes. Ay, nako. Violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Ma'am, sabi niyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng arrest warrant laban kay VP Sara. Ano ba mga action ang gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. So hindi baka Pero bakit walang masyadong comment about sa pangalipusta ng China sa Pilipinas? Willing mo ba na i-oppose yung stand ng mga Dutertes sa China? Speaking of about sovereignty? Tanong lang naman. reklamo kayo ng obstruction of justice just in case? Hindi ko po alam. So ano mga action na gagawin niyo para harangin sa Kabado. Nagulat siya doon. Nagulat siya doon, 'di ba? Sinabihan siya, "What if, ma'am, kapag haharangin mo, 'di ba? Kakasuhan ka ng obstruction of justice." Gulat siya eh. Parang yan yung nangyari kay Mitchell Dea eh. 'Di ba? Nung about sa pag-arrest kay FPRD na parang harang talaga si Mitchell Dea kasi feeling din naman ni Mitchell Dea, abogado siya. Alam niya, may alam siya something. Sabi ni Mitchell Dea, dapat ganyan, dapat ganyan. Sinabihan ni Torre, you're obstruction of justice. 'Di ba? Hulihin ka namin. Tapos ngayon, nung tinanong si Senator Jaime, gulat siya eh. I think hindi niya in-expect yun. Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit Haka-haka. action na gagawin niyo, ma'am, para harangin sakali? Iniisip pa kung Ulit. Obstruction of justice just in Ulit, case? Anong gagawin niyo? wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. Tingnan nyo. So hindi baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case? Hindi ko po alam. So ano mga action na gagawin niyo, ma'am? Gulat siya eh. Yun. Study ka na dyan. Obstruction of justice pa naman. Para harangin sakali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si VP Sara dyan sa chismis na natanggap niyo, ma'am? Marahil po. Pero yung warrant na paparating para kay Senator Bato and other former police officials, credible na po yung source nyo dun, ma'am. Para. Grabe, mas umaura si Senator Jaime yun Like, grabe talaga yung makeup niya. 'Di ba? Parang same lang din dun sa ads nila ni BP Sara, 'di ba? Tapos nakaitim pa siya. Iba din talaga yung nila, way of 'di ba? Manggathered. Parang, kasi maliwanag yung listahan, pero andun siya sa sumunod na listahan ng ICC, di ba? Andun siya sa warrant, kaya't inaakala namin na yun na ang susunod. Pero hanggang ngayon, wala naman inilalabas at nagbago ang ihip ng hangin at ang balita ay si VP Sara. Kanina nabanggit niyo po kanina na part ng diversionary tactic yung... Pero pwede din naman na sinasabi nyo lang yan. 'Di ba? Pwede naman na sinasabi nyo lang yan para syempre makakuha na naman kayo ng simpatya sa mga DDS.
pwede lang naman na sinabi nyo na susunod na si VP Sara. Pero ang totoo, hindi naman pala. Diba? Kasi yun nga, para sa inyo, haka-haka, diba? Pero ano yung point na parang, wala, nire-reveal nyo pa. Ito din yung ginawa ni Senator Amy dati, about doon sa China, na parang, nakaharap na daw dito yung mga missiles ng China. Nakaharap na daw sa Pilipinas. Tapos malaman-laman natin, wala pala. Anak ng teteng, diba? Ewan ko kung saan niya nakuha yung info na yun. Like, men, kahit ako, napaisip ako doon na bakit sinabi niya pa? Dapat hindi niya pinubliko na kung may nakuha man siyang info na hinarap na dito yung mga missiles ng China. Dapat sinabi niya yun sa National Security Council natin para maagapan or magawa nila ng paraan. Pinubliko ba naman? Labas nung issue ng supposed paid trolls ng Chinese Embassy in Manila. Are you now saying that Senator Tolentino and the yung committee niya po were used po for this propaganda by the administration? Ay hindi ko naman gawain bumatikos ng kapwa senador, pero ang alam ko may utos Talaga ba? Hindi niya daw gawain na bumatikos ng kapwa senador. Pero nagawa mo sa presidente. Dang. talaga sa admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan. Akala ko ba hindi mo ugali na manira ng senador tapos ngayon lang mismo tinira mo yung ginagawa nila Tolentino. I-diskarte ni Tolentino yun. Di ba? Diskarte ni Tolentino yun na isiwalat yung mga pinagagawa ng Chinese. Same as you. Di ba? Diskarte mo rin na pag-usapan yung arrest of FPRD. Mostly naman sa mga senador talaga dyan, kapag ka nagpapare-elect, panay hearing, diba? Panay labas. Like yun nga, sila Senator Bato. Pansin nyo si Senator Robin, hindi masyadong lumalabas sa hearing. Diba? Kasi hindi naman siya magre-re-elect eh. Siguro next election, yun, baka lalabas na naman sa hearing yun. Ay, nako. Admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo sa tunay na problema. But as a city senator po, Ganyan din naman yung nangyayari sa kabila. kayo po hindi kayo nababahala if there's some truth to it na Sa kabila nga yung impeachment, binabaliwala-wala. Diba? Nung time ng impeachment, sobrang lakas ng impeachment. Biglang napunta sa Diba? Biglang napunta doon kay FPRD. Same lang din naman. I think magkakapareha lang naman kayo ng tactics talaga. So, it's a widespread speculation na even before pa na gumagamit yung China ng machinery, ng propaganda machinery regarding naman, sa WPS. Naku naman, sigurado tayo meron. Walang pagkakaila, walang duda na meron silang makinarya para dyan. Meron din ang mga Amerikano, meron din yung iba't ibang mga malalaking bansa. Marami talagang nakikialam. Sana po. Ma'am, how do you feel about people saying na hindi maganda na kayo po kinampihan nyo yung mga Dutertes, yung kalaban ng kapatid nyo, more than dun sa kadugo nyo po sa si President? Nainis talaga ako every time na kikita ko si... Nainis ako, man. Kaya nga, nung sabi ko ba, Senator Amy na naman, ire-react ko ba to? Mainis lang ko dito. Yun. Nakakainis kasi yung mga, mukha niya. President Marcos, how do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. At hindi Talaga ba? Sinasabi mo lang yan para hindi isipin ng ng mga DDS supporter na nagawa mo nga ang ganyanin yung kapatid mo, what more na lang kaya sila VP Sara pagdating ng araw. Diba? So parang parang kinukuha mo lang yung trust nila. Pero kayo ba kung kayo yung tatanungin ko, do you think ba natutuwa si PBBM sa pinaggagawa ng atin niya? Do you think ba nasa isip ni PBBM na parang okay lang, okay naman kami ng ate ko, yung mga pinaggagawa niya sa TV, sa Senado, lang namin yan, asaran lang namin. Do you think yan yung iniisip ni PBBM?
Well, kayo na lang bahalang umusga. 'Di ba? Kasi may nakita akong sa TV5 na react natin 'yon. I think iuna kong upload 'yon. Sinabi naman ni PBBM na, well, we are all entitled to our opinion. Tapos sabi niya, but I disapprove or I disagree. So or correct me if I'm wrong, if si Senator Amy yung pinapatungkulan niya doon. Di ba? Or ewan ko kung di ba nakikita ni Senator Amy or parang bulag-bulagan lang siya na hindi na sila okay ng kapatid niya. Kasi iba yun eh. Iba yun. Kahit siguro ikaw may kapatid kang senador tapos presidente ka. Tapos gaganyanin ka. Do you think matutuwa ka? Diba? Do you think kapag nagkita kayo, ay te, grabe. Sige, iwan natin yung bangayan natin sa Iba yun eh. Kasi, maapektuhan yung trabaho nyo din eh. Diba? Ngayon ko kung si Senator Amy lang bang nag-iisip ng ganun. Naman, kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Ma'am, sino daw yung lulong? Huh? Yan nga yung ginagawa eh. Yung mga Duterte nga eh. Lantaran nga sila na pro-China. Ano ba? Dapat batikusin mo rin yun. Abangan po ninyo. Pero ma'am, hindi ba in a way parang baka ma-destabilize yung leadership mismo ng kapatid nyo dito sa mga nagiging findings at mga statements nyo against people around him? Hindi ko linalabanan ng sinuman, binabasa ko lang ang lumabas sa katibayan mula sa hearing. Wala akong magagawa kung litaw ng litaw ang katotohanan. So, okay lang kung medyo... Kaya nga wala kayong magagawa doon sa yung sa dahig talaga eh. Kasi litaw na litaw yung katotohanan eh. Diba? Litaw na litaw yung katotohanan na meron talagang nagawang kasalanan sila FARD doon sa mga extrajudicial killings nila. Kaya wala kayong magawa. Aware kayo. Diba? Litaw na litaw yung katotohanan doon eh. Maka-destabilize ito sa leadership ni... Wala tayong pagnanais mag-destabilize sa Pilipinas. Marami na tayong problema. Ngunit ang katotohanan ay kinakailangan mangibabaw sa lahat. Alas na lang po. Ma'am, Tapos ang katotohanan lang talaga about arrest of FPRD. Bakit hindi yung katotohanan about sa mga victim ng EJK? Kaya lang, asking. kita na parang may intention na ang manalo ay mga pro-China and then kapag nanalo, ipaparepeal yung batas about yung maritime zone law. Wala akong alam kung tungkol dyan. Ako ay tanging pro-Pilipino. Ipaglalaban ko ang ating bansa tulad ng ginawa ng tatay ko sa sinuman at anumang dambuhalang kapangyarihan. Tapos bakit hindi nyo makorek-korek? Diba? Eh, yung sa kabilang panig nga, pro-China nga sila. Dapat batukusin mo sila dun. Sen, good morning. Do you think yung pagsasampa ng reklamo sa ombudsman could help deter kung ano man yung susunod na plano ng ICC para magdalawang isip yung mga nagpatupad nung una kay dating Pangulo? Sana po. Sana po. Inaasahan ko po. Kailan po kaya yung Tignan pagsasampa ng reklamo? tignan natin kung anong magagawa. Ito lang yung mula sa amin, sa findings, ito ang lumilitaw. At saka si Justice Ascona, sabi niya, may labag talaga sa ating saligang batas, sa ating mga batas na pinaiiral, at kinakailangan managot yung naglabag. Ma'am, balikan ko lang yung warrant. ICC warrant to, ma'am, no, yung narinig nyo para kay VP Sara. When is this coming out? Chismis nga lang kaya walang name and date. Ma'am, So, bakit mo dinala dyan kung chismis naman pala? yung further findings nyo, does it need yung approval po ng committee members? Yes, hindi to committee report hindi ako kukunwari na committee report to. We are not in session, we're in recess. So, wala pa talagang committee report na masasabi. Kaya lang, sa daming nagtatanong, sa marami na nagsubaybay sa oras-oras na hearing, pakiramdam ko, obligado ako magsaad ng findings along the way. Kasi nga, hindi matapos-tapos at hinahadlangan ng todo-todo. Talaga mo? Doon may binabanggit din po na yung Republic Act 9851 wherein it says na yung pag-present sa local court ng isang individual who is facing an allegation of crimes against humanity, hindi na kailangan. The government, although the term used was may surrender yung individual niya. Do you think it's enough doon sa nangyari kay former president? Sa bagay na yan, sa palagay ko,
ang Senado kasama ng Kongreso maaring magbago ng batas at liwanagan yung Article 17 noong 9851 kasi hindi maliwanag doon, parang natanggal sa proseso ng pagpipinal. Nakita ko yun, maliwanag yung surrender, maliwanag yung alin yung extradition, maliwanag na yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Pero doon sa final version mukhang na-edit, kaya maaari natin tignan yan dahil ang purpose ng investigation sa Senado ay talagang in aid of legislation. Isa na yun na kinakailangan tignan. Isa pa yung extradition law na inakda ng tatay ko. Ang tagal-tagal na nun. Marahil kinakailangan tignan na rin natin yan dahil hindi na pakay sa mga problema ngayon. Yung ibang... Pero I think it's too late na kasi sa tingin ko, hindi ka na magiging senador pa. Do you think, Pen, mananalo kaya si Senator Amy this election? Comment down below. provision doon. Since it's not yet amended yung binanggit niyo po na Section 17, that's still existing. Hindi po ba enough to justify what happened during yung March 11 arrest? Kapag hindi maliwanag ang isang bagay, binabalikan yung debate sa Senado, yung transcript at saka yung contextual analysis ng mga pahayag ng ipinasa, rinipaso yan. At maliwanag dun sa original na talagang yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Kung bakit na iwaglit at naiwan yun at may nilagay na mga pag-aamyenda sina Senator Subiri, sina Senator Gordon noong panahon na yon, hindi ko alam kung nakalimutan lamang o sa pagmamadali, hindi na isaayos ng maigi. Pero yan naman ang trabaho talaga ng mambabatas. Tignan at isaayos, iklaro ang mga hindi masyadong maliwanag. Ma'am, pare-act lang na. So sana this coming impeachment, ganyan din kayo katuro, ha. Kasi kapag ka this coming impeachment talaga, ewan ko na lang. Kinakabahan ako dito sa impeachment, ha. Dapat talaga hindi magsipanalo yung yung taga-PDP na mga senador, Ma'am, pare-act lang dito. Yung kay Pangulong Marcos po tsaka VP Sara na trust and performance rating, kay Pangulo po, 60% trust, 59% performance, pero it represents a decline po since nung fourth quarter ng bansa. Habang kay VP po, tumaas po siya ng 9 percentage point. Comment on this. Pasensya, pero hindi na ako nagbabasa ng survey. Kaya hindi ako up to date dyan. Hindi ka na nagbabasa ng survey kasi hindi ka kasali. Well, masakit nga naman talaga yon. Wait lang, kasali ba si Senator Amy sa survey? Tingnan natin. Ramdaman ko ang pagpuot, ang hinanakit at ang galit ng mga Bisaya. Galing po ako sa Cebu, mamaya pupunta ako sa Davao. Alam na alam ko ang pakiramdam nila. Ngayon, kung ganito rin ito sa Luzon, ramdam ko sa Manila, hindi ugali ng Pilipino ang pang-aape sa matanda na may sakit. Hindi natin gawain yan. Madam, ibang usapan yon. Kasi yung sinasabi mong matanda na nahihirapan na may sakit, meron nga siyang ginagawa na mga, crime against humanity. So ano yan? Sino yung may bigote dito? Kalimutan ko yung pangalan niya. Si Hitler. Yeah. So si Hitler pala, kung uugod-ugod na siya, matanda na siya, hindi na siya pwedeng managot sa pinagkagagawa niya. Diba? Ganun ba yun? Di naman tayo nakabase dun Nakabase tayo sa kung gaano kabigat yung pinagkagagawa niya. Like, libo-libo yung victim ng EJK. Diba? Hindi naman isang tao lang yan. Diba? Hindi naman ganyan yan. Sobrang dami. Kaya hindi tayo pwedeng mag-base lang dun sa katandaan ng tao. Malay natin, mabubuhay pa ng another 20 years sa FPRD. Diba? Malay natin, magaya siya kay Enrile na tumanda talaga. Pumatak ng 100 taon, mahigit. Diba? Si FPRD ngayon, nasa 80 pa. So kung hindi mo papanagutin si FPRD, tapos mabuhay siya hanggang 100, hayang 20 years niya. Diba? Na wala siyang pagbabayarang kasalanan. Grabe. Hindi valid yun, men. Ewan ko. Yung dahilan bakit bumaba yung survey ni Pangulo? Hindi ko alam. Tulad ng sinabi ko, napakaraming survey ngayon na kung tutuusin. Hindi daw niya alam. Ako, madali lang na maipaliwanag Bakit bumaba yung survey ni PBBM? Kasi syempre, ikinulong si FPRD sa Dahig. FPRRD sa Dahig. Alam naman natin na itong mga kababayan natin, kung nasan yung simpatya, nasan yung awa, nandun sila. Tapos that time, of course, tatabunan talaga lahat
ng balita about FPRRD kasi big news nga naman talaga yun. Yun yung pinaka-headline. So ngayon, kung yun yung parating nakikita ng taong bayan, edi babagsak talaga sa rating si PBBM. Pero nung time naman na sumingaw yung confidential funds o BP Sara, bumaba din naman yung rating niya doon. Diba? Alam niyo yung ganyan. Wala lang. Sinabi ko lang. Tingnan ulit natin yung survey. Hanapin ko si Senator Amy. Kailangan na siguro i-supervise, i-control ng COMELEC kasi grabe na ang mindsetting, brainwashing, and laying the predicate. Ika nga. Thank you so much. I have a longer report of 26 pages. I think it's available. We also have USBs of the Tagalog statement, as well as the graphic version of the timeline. And I can also provide that video that we received. What opening statement you sana? What I read, ay yung Tagalog. Opo, nandito. Okay lang. O sige. Pero may soft copy ba kayo? Hindi ko alam. Meron. Hindi magkaintindihan. So ipapaliwanag ko, once again, I would like to announce that the Committee on Foreign Relations has further findings following up on the... So ito, survey. Ano to? From One News. Ano siya? Tawag dyan. Year... Yeah, 2025. False Asia Research. Diba? Wala naman si Senator Amy dito. Ang pasok lang dito, Bongo, Tulfo, Soto, Revilla, De La Rosa, Revilla May. Tulfo, grabe artista talaga, anak ng teteng talaga itong mga buwisit talaga. Ay nako, pasensya na guys, naiinis talaga ako sa mga kababayan natin. Panay boto ng mga artista, anak ng teteng. Oh. Pacquiao, Lapid, Binay, Cayetano, Villar, Lacson. Wala namang Amy Marcos dito. Diba? Kaya, hindi na siya nanonood ng mga mga survey. Nainis ako doon. Kumarga pa si Lapid at saka si Ay, nako. My God, that's crazy. So, dito, 2025 election, Bongo, Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Tito Soto, Lito Lapid, Bong Revilla, artista. Pia Cayetano, Ping Lacson, Bato de la Rosa, Willie Revilla. Grabe talaga yung mga kababayan natin, Bigyan ng jacket yan. Kapag tumulong-tulong ka, wala, ibuboto nila eh. Abi Binay, Manny Pacquiao, Camille Villar. Wala. Walang Senator Amy Marcos. Ngayon lang. Hindi siya ngayon lang kasi yung mga kasi dito, yung mga, like for example, itong Publicos naman. Grabe din yung Publicos Kargado talaga lahat ng mga senador ng kabila. Amazing. Bongo, De La Rosa, Aquino, karga si Bam. Lacson, Pangilinan, Soto, Erwin Tulfo, Cayetano Pia. Tumatakbo din pala si Cayetano Pia. Tolentino Francis, Tulfo, Ben Bitag, Pacquiao, Marcoleta, Bundok, Marcos, Binay. Ewan ko ba't ibuboto nila si Bundok. Diba? So wala namang dito. Hindi kasi kumarga sa survey talaga si Senator Amy, kaya siguro nandyan siya. Naging net shimmering armor siya ng mga Duterte. Preliminary findings initially issued several weeks ago. Matapos ang tatlong hearing, tatlo na naman ang aming findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. May malinaw na pattern na yun talaga yung sasabihin nyo. Kalaban nyo eh. Diba? Yan din naman yung sinasabi ng mga dilawan dati nung pinapasara nila yung ABS-CBN. Bakit? Ba siya? Nakauga ba siya sa administrasyon ni FPRRD? So what more ngayon? Administrasyon ni PBBM. So wala yan, men. Ulit-ulit na lang yan. Saan may malalaking kaganapang pampolitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay sa ICC. Makaraang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas. Sumagot ang ating Pangulo na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may illegal na gagawin ng ICC.
Ngunit matapos dumalo si dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom noong 11 November 2024, sumagot ang ating Executive Secretary na maaring makipagtulungan ang mga lokal na otoridad sa Interpol kung hihingi ng tulong ang ICC. Biglang nagbago ang tunog ng gobyerno. Matapos kumambyo ang ilang pro-administration congressmen tungkol sa impeachment labang kay VP Sara dahil sa napakalaking peace rally ng INC noong Enero 13, bumalikwas ang administrasyon sa pamagitan ng pagkatha ng Oplan Tugis or Operation Pursuit sa Ingles na rineport ng New York Times kasunod ng pahayag ng kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon. Tsaka do you think ba may may anong tawag dyan? May yung national rally ng INC? Nakatulong ba yun? Wala tinuruyan pa rin naman. Naging worse pa nga. Ipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag. Tsaka, yung yung impeachment kasi ni Bibi Sara, pinagbibintangan nila yung mga Marcoses. Kaya, ang sa tingin nila, nag-away-away yung Vice at saka yung President. Gusto ng INC ng peace rally. Ipag-peace yung dalawa. Hello, hindi pwedeng ipag-peace yun kasi pera ninakaw doon eh. Diba? May nangyari sa pera ng taong bayan. Hindi naman nagkasala si PBBM kay BP Sara, hindi nagkasala si BP Sara kay PBBM. Doon sila nagkasala sa taong bayan. So bakit ipipeace silang dalawa? Kahit mag-peace sila, yung pera nawala na. So need maibalik yun or need mapanugutan yun. Yan lang. Ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang malinaw na pagtangka... Yung papabagsak lang naman sa mga Duterte, gawain lang din naman nila eh. Di ba? Grabe yun. Upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng PI na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali nasiraan ang pangalan ng mag-ama. Noong Mayo 2024, sinimulan na ng Kongreso sa Committee ng Human Rights ang pagsisiyasa tungkol... At saka anong siniraan ng mag-ama? Sila ngayong banat ng banat sa Marcos administration, di ba? Kaya nga nila tinawag na weak leader si PBBM. Di ba? Kasi hindi sila pinapalagan eh. Ngayon, nung pinalagan sila, umiiyak naman sila. Sa EJK, pinalawak noong Agosto 2024 at doon na nagmula ang pagbuo ng Quadcom. Dumating sa bansa ang mga kinatawan ng ICC nung... So in short, sinisi mo pa na nung time na yon dahil sa EJK na yan, nagtuloy-tuloy sa Quadcom. Dapat nung time na yon na nangyari yun sa Quadcom, binusisi mo na rin yun. O bakit ba? Ano bang meron dito? Ano bang meron dito? Diba? Tingnan mo rin kung valid din ba yung mga ginagamit ng Quadcom. Kasi hindi naman tawag dyan, hindi naman uusad yan kung walang mga valid na mga ebidensya. Problema sa inyo, kapag kayo yung tatamaan, pinapalabas nyo as sinisiraan. Like, paano yun? October 2024. At sa tulong ng gobyerno, nakalap nila ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng warrant of arrest. Samantalang nagsagawa ng sarili nitong investigasyon, ang DOJ naman, hinggil sa EJK noong ika-4 ng Nobyembro sa pamamagitan ng kanilang Memo 778. Dahil nananatili pa ring banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ang Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at Dahil nananatiling banta. Kailan ba nagiging banta si VP Sara? I think ang dyan is yung sa ICC team talaga na parang hindi po protektahan ni PBBM. 'Di ba? Mahirap din kasi yun Kapag i-tolerate kasi ni PBBM yung pinagagawa ng mga Duterte, possible si PBBM yung mapabagsak. Kasi sisingilin si PBBM Ano yan? Bulag-bulagan ka, President. Ay, nako. sa huli, na-impeach si VP. Napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng lakas CMD nung nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal nung petsang... Grabe, sobrang detalyado ng codex ni Senator Amy 22 ng Abril. Nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus, isang
Operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong pabagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, how to Pabagsakin ng dalawang Duterte. Bakit hindi nyo gawing liable si Trillanes din? Di ba? Bakit hindi nyo mabanggit-banggit? Kasi si Trillanes, mayor yung tinakbuhan niya eh. Siguro kung senador yung tinakbuhan ni Trillanes, baka malamang dinawit nyo yun. Kaso ngayon kasi, anong impact ni Trillanes kapag idawit nyo pa yun? Di ba? Hindi naman totally, takot nyo, ewan ko lang kung siguro, hindi nila mabanggit-banggit si Trillanes. Kasi kapag mabahing yung galit ng taong bayan kay Trillanes, walang magsisisi na kay PBBM. Diba? Doon na lang kay Trillanes. Kaya nga tayo, kitang-kita natin na si Trillanes talaga yung isa sa pinaka, diba? Or may pinakamalaking ambag talaga sa mga ICCs na yan. Tapos ngayon, hindi nila maano-ano. Tapos ngayon, biglang ipapalabas ni Senator Amy. Nasisiraan na ang mag-amang Duterte. Dapat si Trillanes yung nila. Kasi si Trillanes talaga, hindi lang mag-amang Duterte, hindi lang dalawang Duterte. Kundi, sinali niya pa si Paulo Duterte. Sinali niya pa si Bongo, si Harry Roque. Di ba? Ganun ka-TV si Trillanes par. Ayaw niya lang siguro i-mention si Trillanes kasi tama nga naman. Baka mabahing. Di ba? Imbes magtuloy-tuloy yung galit nila sa admin, mababahing kay Trillanes, mayor lang naman si Trillanes. Di ba? Hindi naman siya nagsenador. So parang anong impact doon sa administration? Maybe. Or correct me if I'm wrong. Di ba? Tingin ko lang naman yun. attack. Tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo. Salamat. Salamat naman binanggit si Trillanes. Pero hindi nakipagtulungan si Trillanes. Di ba? Wala lang. Malaki talagang ambag ni Trillanes dyan. Yan talaga yung some kind portfolio na ni Trillanes nung una pa lang. Kasi hindi pa naman presidente si PBBM nung ginawa ni Trillanes yan. Diba? So dapat ang pinakasisi talaga dyan sa mga ICC na yan, kay Trillanes lang. Kung sasabihin nyo naman na si PBBM yung last na call, diba? Siya yung pinakahuli na magmamando dyan, hindi nyo rin masisisi. Diba? Sabihin na lang natin na parang pitik yun, di ba? Pitik yun ni PBBM sa mga pinagkagagawa ng mga Duterte. Akala kasi nila, nung time na nilabas nila yung pulburon video, akala kasi nila, doon na nila matatapos si PBBM. Kaso nagkamali sila eh. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na Proven na ba talaga yan? kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Ikalawa, may magkakaugnay na Tapos, bakit kayo ba ano ba sa tingin nyo itong mga pinagagawa nila Senator Amy? Wala ba tong gantimpala mula sa mga Duterte? Siguro yung mga endorsement, gantimpala na ba yun? Mako-consider na ba as gantimpala yun? Ano ba? Grabe, full package talaga si Senator Amy pa. kang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulla na magsalita
tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ng komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na subjudice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang subjudice na naman. Galit na galit talaga sila kasi ayaw nila or hindi sila makaisa eh. Well, siguro mas galit na galit sila yung arrest ni FPRRD kasi wala talaga silang magagawa doon. Like 0% talaga. Diba? ICC na yun eh. International Court na yun eh. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong 3 ng Abril. Tapusin na lang muna natin dito kasi wala eh, parang paulit-ulit na lang to. I think parang nire-refresh na lang ni Senator Amy yung mga pinagkagagawa nila sa hearing nila. No? So, doon na lang muna tayo about doon sa kila yung mga arestuhin or whatsoever. Pero itong sa FPRRD arrest kasi I think nasa korte na yan eh. So hintayin na lang natin kung anong lalabas diyan. Kasi syempre di din natin masisisi si Senator Amy na ganyan ka full package yung ginawa niyang statement diyan. 'Di ba? Kasi siguro yan, way nila yan para at least mawala ng momentum yung sa kabila, especially yung mga senador ng kabila. So, nakadepende pa rin yan kasi, yun nga, ulit-ulit na lang dito yung political motivated. Kahit sino naman siguro mga politiko, yan din naman talaga yung ginagawa. Diba? Kahit naman sa time nila FPRD, ganyan din naman yung mga pinagkagagawa nila. Nakakaano lang kasi kapag sila yung gumawa, wala lang, parang sasabihin lang nila. Like for example nga, yung sa ABS-CBN, sasabihin lang nila, do you think si FPRRD yung nagpa-close ng ABS-CBN? Hindi. Ang sisihin nyo, yung ABS-CBN. Di ba? Kasi sa camera naman yan. So, yan yung excuse nila. Kayo ba, tatanungin ko kayo, if ever Pinklawan kayo or Marcos loyalist kayo, or sige, kahit DDS kayo, tatanungin ko kayo, yung sa pagpapaklose ba ng ABS-CBN, wala ba talagang kinalaman si FPRRD doon? Comment down below. Diba? Kasi kung merong kinalaman si FPRRD doon para sa inyo, is same lang din ito sa nangyari kay PBBM, na parang siya nga daw yung nagbigay ng last call para madala sa dahig. Tapos biglang babanat sila na politically motivated or whatsoever. Pinopolitika. Kailan ba ang gulo-gulo, no? Kailan ba hindi nagkaroon ng pamumulitika sa politika? Siguro may mangilan-ngilan pero sobrang bihira na. Diba? Like, lantaran naman yan. Senator Amy, sinabihan na si BP Sara, sinabihan yung tatay nila Senator Amy na huhukayin, tatapon sa West Philippine Sea. Pero bakit si Senator Amy nandyan pa rin kay BP Sara? Bakit? Dahil sa politika. Diba? Si Isko Moreno, diba binanat-banata naman siguro nila ni Isko si BP Sara at saka si Duterte noon. Pero bakit ngayon si BP Sara nandun siya sa sa rally ni Isko Moreno? Politika. 'Di ba? Si Manny Pacquiao, tinitira niya si dati, si PBBM. Pero bakit nasa alyansa si Manny Pacquiao? Politika. Si Tolentino, dati siyang supporter ni FPRRD. Pero bakit nasa alyansa siya? Politika. 'Di ba? Lahat politika. 'Di ba? Meron talagang ganyan, nakadepende na lang yan sa kung saan kang side or saan kang panig nakatingin. Diba? Kasi kahit sabihin mo na ayaw mo or whatsoever, hindi mo rin naman paniniwalaan eh. Aminin man o hindi. Wala talaga. Meron ka ng conviction or something like that. Diba?
wagas kasi kung makapanisi. So, anyways, hanggang dito na lang muna. So, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin, Boss Balita TV. Tapos, syempre, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Ano lang talaga sa akin dito is, parang nakakainis talagang, tingnan to si, Senator Amy, kasi yun nga, may pabanggit-banggit pa siya na para sa, ayaw natin na sa mga malalaking bansa. Pero wala silang comment. Di ba? Wala naman silang comment about sa pinaggagawa ng China. Di ba? May tumindig ba? Like, may nakipaglaban ba talaga? Sino ba? Di ba? Na kinull out talaga yung mga yung Chinese ambassador. May nagdala ba sa Senado? O ikaw, Chinese ambassador, dito ka sa Senado. Gisahin nga namin dito. May mga ganyan ba? Di ba? Wala. Yung naputulan ng daliri, correct me if I'm wrong, nadala ba yun sa Senado? Na parang tinanong ba nila ng tinanong para lang talaga may ipakita sa buong mundo na ganito kaabusado yung China. Tapos ngayon, i-claim nyo na ayaw nyo rin, hindi nyo rin na maano yung soberanya natin. Kahit sinong malalaking bansa pa yan. Tapos ngayon, yung slate na pinapanigan mo, or yung alyansa na pinapanigan mo, is more on sila, mga China. Diba? Ang gulo-gulo kasi, parang inaano lang tayo. So, men, ito lang yung payo ko. Ay, hindi. May kanya-kanya pala tayong dyan. Hindi ko kayo pipilitin sa kung sino yung iboboto nyo. May kanya-kanya tayong dyan. Pero, for sure, nakikita nyo naman yan. Kung ano yung nakita nyo, sundin nyo yung puso nyo. Huwag kayong magbulag-bulagan. Basta ako, men, hindi ko iboboto si Senator Amy. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipinoise is out.